Pitong ugali ng lalaki na may mabuting puso. Makinig ka para malaman mo. Number 1, may takot sa Diyos. May Lord siya sa kanyang buhay. Palagi niyang ginagawang sentro ng kanyang buhay ang Panginoon. Number 2, suplado ang dating. Mukha siyang suplado pero malambot ang kanyang puso sa mga taong nangangailangan ng tulong. May pakialam siya sa kanyang kapwa. Number 3, seloso. Seloso siya pero alam niya ang limitasyon nito. Ipaparamdam niya sa iyo kung gaano siya katakot na mawala ka sa kanyang buhay. Number 4, mukhang istrikto. Akala mo hindi siya mabuti dahil sa kanyang mukhang istrikto. Pero kung kikilalanin mo mabuti, ay malalaman mong may mabuti siyang puso. Number 5, mapagbigay. Iniisip niya muna ang iba bago ang sarili niya. Binibigay niya halos lahat dahil iyon lamang ang tanging nagpapasaya sa kanya. Number 6, open-minded at malawo ang kanyang pag-unawa. Sa kahit anumang sitwasyon ay palagi kanyang naiintindihan. Gaano man ito kakomplikado, kaya niyang unawain at lawakan ang kanyang pag-unawa. Number 7, i-follow mo ako para malaman mo na ang lalaking iniisip mo ngayon habang pinapanood mo yung video ay may mabuti siyang puso. Tandaan mo yan. God bless. Hindi sapat na basta mahal mo lang siya. Kasi kahit mahal mo ang isang tao, pwede mo pa rin siyang masaktan kung kulang ka sa effort, respeto, at emotional maturity. Maraming relasyon ang punong-puno ng love, pero punong-puno rin ng toxicity, pride, at poor connections. Hindi sapat yung mahal naman kita. Kailangan marunong ka ring makinig, mag-reassure, magpakumbaba kapag may mali ka. Kasi ang pagmamahal hindi lang nararamdaman, pinapakita na yan sa consistency at actions araw-araw. At minsan, hindi nawawala ang relasyon dahil walang love, kundi dahil napagod yung isa, kakahintay ng pagbabago at tamang pagtrato. Ang healthy relationship hindi lang tungkol sa feelings, kundi sa effort na piliin ang isa't isa araw-araw. Tandaan mo yan. God bless. Apat na dahilan bakit naghahanap ng iba ang lalaki kahit mahal ka pa niya. Makinig ka para malaman mo. Number 1, nawalan ng emotional connection. Mahal pa rin niya yung babae pero pakiramdam niya matagal na siyang hindi naiintindihan at hindi na naririnig sa relasyon. Number 2, kulang sa appreciation at validation. Patuloy siyang nagbibigay, nagsasakripisyo at lumalaban para sa relasyon pero pakiramdam niya parang normal na lang ang lahat ng effort niya at walang nakaka-appreciate at nakakapansin. Number 3, may ibang taong nagbibigay ng appreciation na matagal na niyang hinahanap. Yung simpleng pagkilala sa effort niya, pakikinig sa kanya at pagpaparamdam na mahalaga siya, at doon niya rin nakukuha yung validation na hindi niya nararamdaman sa babaeng karelasyon niya. Number 4, i-follow mo ako para malaman mong minsan sakit na talaga ng tao ito kung hindi ka naman nagkulang sa pagbibigay ng needs niya, siya na mismo ang may problema. Hindi ito excuse para manloko o magloko. Cheating is still a choice. Pero minsan, hindi dahil tumigil siyang magmahal kaya siya natutukso. Kasi may mga lalaking mahal pa rin ang partner nila pero sa iba nila nakukuha yung appreciation, emotional connection at validation na matagal na nilang hinahanap. Hindi ko sinasabing tamang gawin iyon, pero huwag mo sanang humantong pa sa ganong sitwasyon bago mo ma-appreciate o pahalagahan ang lalaking nagmamahal sa'yo. Tandaan mo yan. God bless. 11 na tips na pwede mong gawin kapag
ayaw na sa'yo ng taong mahal mo? Makinig ka para malaman mo. Number 1, huwag mo siyang habulin agad. Minsan, yung sobrang paghabol mo, lalo lang siyang lumalayo. Number 2, i-respect mo yung desisyon niya kahit masakit. Kasi hindi sa lahat ng pagmamahal kayang pilitin. Number 3, iwasan mong magmakaawa. Dignity mo iyan. Huwag mong isugal para lang manatili siya. Number 4, gamitin mo yung sakit para mag-level up. Glow up silently. Success ang pinakamalakas na comeback. Number 5, huwag mong gawing sentro ng mundo mo ang isang tao. Kapag nawala siya, dapat hindi mawawala yung sarili mo. Number 6, tigilan mo na ang kaka-stalk. Hindi ka makaka-move on kung araw-araw mo pa rin binibisita yung buhay niya. Number 7, umiyak ka kung kailangan. Healing starts kapag inaamin mong nasasaktan ka. Number 8, pilitin mong gumaling kaysa gumante. Hindi mo kailangang manakit para mapatunayan na nasaktan ka. Number 9, tandaan mo, kung mahal ka talaga, hindi ka basta iiwan ng ganon-ganon na lang agad. Number 10, darating yung araw na magpapasalamat ka rin dahil natapos na yung relasyon ninyo. Number 11, follow mo ako para malaman mong ang pagkawala nila o niya ang simula ng pagbabalik mo sa sarili mo. Tandaan mo yan. God bless. 7 signs na loyal ang isang lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number 1, palaging nag-a-update sa'yo. Hindi niya hinahayaang mag-overthink ka ng malala at kung ano man yung mga bagay na iisipin mo, magiging panatag ka sa kanya. Number 2, masayahin. Palagi siyang masaya at nakangiti. Hindi niya hinahayaang mahawaan siya ng toxicity o siya mismo ang maging toxic sa buhay mo. Number 3, mabilis magtampo pero madaling lambingin. Nagiging marupok na siya agad lalong-lalo na pagdating sa'yo at lambing mo pa lang ay okay na siya. Number 4, maginoo na medyo bastos. Ginagawa niya ito sa taong mahal niya lang at hindi sa iba. Sa'yo niya lang ito ginagawa. Pero kahit ganon, ay pinapakita at pinaparamdam niya na ang taas pa rin ng respeto niya sa'yo. Number 5, hindi namamansin ng ibang babae. Sa'yo lang ang kanyang atensyon at walang time sa ibang babae. Marunong siyang makontento. Number 6, may takot sa Diyos. Palagi niyang ginagawang sentro ng kanyang buhay at buhay pag-ibig ang Diyos. Dahil naniniwala siya na magiging matibay ang kanyang buhay at ng relasyon ninyo. Number 7, i-follow mo ako para malaman mong ang lalaking iniisip mo ngayon habang pinapanood itong video ay tama ka. Loyal siya sa'yo. Tandaan mo yan. God bless. 6 na signs na walang kwenta ang isang lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number 1, puro salita, kulang sa gawa. Magaling mangako, pero kapag oras na ng responsibility, nawawala. Laging bukas ko na gagawin, pero walang action. Number 2, hindi marunong humawak ng pera. Waldas kapag may pera. Tapos problema kapag wala na. Walang savings, walang plano at inuuna lagi ang luho kaysa priorities. Number 3, iwas sa accountability. Kapag may mali, laging may dahilan o may sisisihin. Hindi marunong umamin at mag-take responsibility sa actions niya. Number 4, hindi consistent sa effort. Sa umpisa lang magaling. Kapag nakuha na comfort mo, nawawala na yung effort, time, at concern. Number 5, hindi iniisip ang future. Walang direksyon sa buhay. Walang plano para sa sarili o magiging pamilya niya. At okay lang sa kanya ang paulit-ulit ang sitwasyon kahit walang pagunlad. Kasi ang totoong maturity ng lalaki hindi nasusukat sa edad o forma. Nakikita yan sa kung paano siya magiging responsable sa buhay, relasyon at mga desisyon niya.
Number 6, i-follow mo ako para malaman mong ang responsableng lalaki hindi perpekto, pero marunong umayos, tumupad, manindigan sa taong mahal niya habang buhay. Tandaan mo yan. God bless.